Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po kaming muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang tunay na sarap ng buhay ay hindi nakukuha sa yaman, kundi sa katapatan ng ating pagkatao. Handa na ba ang inyong mga puso? Sabi nila, ang pagkain daw ang pinakamabilis na daan patungo sa puso ng isang tao. Pero paano kung ang bawat sahog na inilalahok mo ay puno ng pangarap, habang ang taong pagsisilbihan mo ay ang siyang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding pighati? Ngayong araw, sisimulan natin ang kwento ni Liab sa loob ng malawak at modernong kusina ng mansyon ng mga Montisillo. Tanging ang tunog ng mabilis na paghiwa ng mga gulay ang naririnig. Si Liab, suot ang kanyang malinis na puting apron, ay tila sumasayaw sa gitna ng usok at bango ng kanyang niluluto. Ngayong gabi, ang huling gabi ng paghahanda para sa granding engagement party ni na Senyorito Tayog at Ma'am Bighani. Ngunit para kay Liab, hindi lang ito basta trabaho. Kinuha niya ang mga mani at dahan-dahang dinigdik ang mga ito. Ang bawat pagpukpok ay may kasamang pag-alala sa turo ng kanyang lola. Hindi pwedeng minamadali ang sarsa. Kailangang lumabas ang sariling mantika ng mani upang maging malapot at malasutla ang kare-kare. Liab, kailangan na yang matapos. Darating na ang mga bisita, wika ng isa pang katulong. Sandali na lang ate, konting kulo na lang at lalabas na ang tunay na lasa nito. Sagot ni Liab nang hindi inaalis ang tingin sa palayok. Isang pamilyar na bango ang biglang humalo sa hangin. Ang amoy ng mamahaling pabango na tanging si Senyorito Tayog lang ang gumagamit. Pumasok ang bilyonaryong tagapagmana sa kusina. Nakatupi ang manggas ng kanyang polo, tila pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho. Tumigil si Tayog sa tabi ni Liab. Hindi siya nakatingin sa dalaga, kundi sa palayok na umuusok. Kumuha siya ng isang maliit na kutsara at bago pa makapagsalita si Liab, ay sumandok siya ng sarsa at tinikman ito. Nanahimik ang paligid. Naririnig ni Liab ang sariling kabog ng dibdib. Sino ang nagturo sa'yo nito? Tanong ni Tayog. Ang kanyang boses ay malalim. Walang emosyon. Pero nakita ni Liab ang paggalaw ng kanyang lalamunan. Isang senyales na nagustuhan niya ang nalasahan. Ang lola ko po, senyorito. Sabi niya, ang sikreto ay nasa pasensya. Mahinang sagot ni Liab. Nakayuko ang ulo. Tinitigan siya ni Tayog ng matagal. May kung anong spark sa mga mata ng binata na hindi maipaliwanag. Ito ang lasa ng kare-kare na kinakain ko noong bata pa ako. Akala ko, nawala na ang recipe na yon kasama ng pagpanaw ng lola ko. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liab. Pero bago pa siya makasagot, isang matalim na tunog ng takong ang umalingaw-ngaw sa tiles ng kusina. Tayog! What are you doing here in the kitchen? It's dirty and smelly. Pumasok si Bighani. Suot ang isang kumikinang na evening gown. Maautoridad ang kanyang dating. At ang bawat tingin niya kay Liab ay puno ng panghahamak. Agad siyang lumapit kay Tayog at kumapit sa braso nito. Honey, I was just checking the food, sagot ni Tayog, bahagyang lumayo sa palayok. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga yan. Sabi ko naman sa'yo, I supervise the menu personally. Itong kare-kare. Sinigurado kong masarap yan dahil sa mga special instructions ko. Pagmamalaki ni Bighani habang nakatingin ng matalim kay Liab, tila binabalaan ng dalaga na huwag magsalita. Napayuko na lang si Liab. Masakit marinig na ang pinaghirapan niya ay inaangkin ng iba. Pero ano ba ang laban ng isang katulong sa magiging asawa ng kanyang amo? Mabuti naman kung ganoon. Simpleng sabi ni Tayog, pero muli siyang lumingon kay Liab bago lumabas ng kusina. Ang tinging iyon ay tumago sa puso ng dalaga. Isang tinging puno ng paghanga na pilit itinatago. Nang mawala na si Tayog, lumapit si Bighani kay Liab. Ang kanyang magandang mukha ay napalitan.
ng isang nakakatakot na ngisi. Tandaan mo ito, Liab. Ang papel mo rito ay magluto at sumunod. Huwag kang mag-ambisyon na makuha ang atensyon ni Tayog gamit ang mga pagkaing yan. Dahil sa dulo ng gabi, ako ang reyna dito at ikaw ay mananatiling tagapagsilbi na amoy usok. Padabog na tumalikod si Bighani. Sa sobrang galit, hindi napansin ni Liab na may isang bagay na nahulog mula sa clutch bag ni Bighani malapit sa kanyang paanan. Pero bago niya ito mapulot, tinawag na siya para iserve ang pagkain. Habang inilalatag ni Liab ang mga putahe sa mahabang lamesa ng mga Montesillo, ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi niya alam, sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nakatakdang magbago ng tuluyan. Ang bango ng kare-kare na simbolo ng kanyang pangarap ay magiging mitya ng isang malaking pagsabog. Isang malakas na tili ang bumasag sa masayang tugtugin sa loob ng mansyon. Ang singsing ko, ang engagement ring ko nawawala. Ang hiyaw ni Bighani ay parang isang hatol ng bitay na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa isang iglap, ang lahat ng mata, kabilang ang nag-aapoy na mga mata ni Tayog, ay lumingon sa direksyon ng kusina. Isang malakas na tili ang bumasag sa masayang tugtugin sa loob ng mansyon ng mga Montesillo. Ang mga baso ng mamahaling alak ay tila tumigil sa ere at ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ni Bighani. Nakatingin si Tayog sa kanyang kasintahan. Putla ang mukha nito, nanginginig ang mga kamay at hawak ang isang walang lamang pilus na kahon. Ang singsing na pamana pa ng kanyang lola, ang simbolo ng kanilang sumpaan sa gabing iyon, ay wala na. Naramdaman ni Tayog ang unti-unting pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi siya sanay sa ganitong eksena, lalo na sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo. Para sa kanya, ang dangal ng pamilya ay higit pa sa ginto. Nawawala ang singsing ko, Tayog. Ang humihikbing sigaw ni Bighani. Nandito lang yon sa ibabaw ng vanity kanina, bago ako lumabas. Mabilis na kumilos ang mga security. Nilock ang lahat ng pinto. Walang makakalabas. Si Tayog, sa kabila ng galit, ay pilit na nagpakitang gilas ng awtoridad. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang pangalan ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Isang babaeng kanina lang ay tinitingnan niya ng may lihim na paghanga habang nagluluto sa kusina. Tawagin ang lahat ng katulong. Ang malamig na utos ni Tayog. Ngayon din, nakatayo sa gitna ng malawak na sala, ang mga kasambahay, nakayuko at nanginginig sa takot. Ngunit si Liab ay kakaiba. Nakatayo siya ng tuwid, bagaman bakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Nang magtagpo ang kanilang paningin, nakita ni Tayog ang katapatan na tila sumusumbat sa kanyang hinala. Ngunit agad yung natabunan ng boses ni Bighani. Siya! Turo ni Bighani kay Liab. Siya ang huling pumasok sa kwarto ko para maghatid ng tsaa. Tayog! Siya lang ang may pagkakataon. Liab! Totoo ba? Tanong ni Tayog. Ang boses niya ay parang latigo na humahampas sa katahimikan. Hindi po, senyorito. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Liab. Pumasok po ako para magsilbi, pero hindi ko man lang ginalaw ang mga gamit ni Ma'am Bighani. Magnanakaw. Napakasinungaling mo. Dama ni Bighani. Akmang sasampalin ang dalaga, ngunit pinigilan siya ni Tayog. Kapkapin siya. Utos ni Tayog sa head security. Gawin niyo ang dapat gawin. Parang pinipiraso ang puso ni Liab habang magaspang na kinakapkapan siya ng security guard sa harap ng lahat. Ang mga panauhin ay nagbubulungan. Ang ilan ay natatawa. Ang ilan ay puno ng pandidiri. Nang abutin ng guard ang bulsa ng kanyang apron, isang kumikinang na bagay ang tumalbog sa sahig. Ang singsing. Tila tumigil ang mundo ni Tayog nang makita ang liwanag ng diamante sa paanan ni Liab. Ang paghangang binuo niya sa loob ng ilang buwan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Galit, pagkadismaya,
at matinding kahihiyan ang namuo sa kanyang dibdib. Senyorito, hindi po sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Umiiyak na si Liab, lumuhod siya at pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Tayog. Maawa po kayo, nagtatrabaho po ako ng tapat. Tiningnan siya ni Tayog nang may pandidiri. Akala ko iba ka, Liab. Akala ko ang linis ng puso mo, gaya ng luto mo. Pero isa ka lang palang ordinaryong magnanakaw na kumagat sa kamay na nagpapakain sa'yo. Hindi po totoo yan. Manahimik ka. Sigaw ni Tayog na ikinagulat ng lahat. Ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang marinig. Umalis ka sa pamamahay na ito bago ko pa makalimutan na babae ka at ipakulong kita. Tayog, hayaan mo na siya. Biglang lumambot ang boses ni Bighani habang nakakapit sa braso ni Tayog. Nakuha na natin ang singsing. Sapat na ang mapalaya siya sa ulan. Huwag na nating dungisan ang gabi nating ito ng kaso sa pulis. Isang malakas na kulog ang gumulong sa langit. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, kaladkad ng mga guard si Liab palabas ng dambuhalang gate ng mansyon. Itinapon ang kanyang maliit na bayong sa putikan. Nakatayo si Liab sa ilalim ng hagupit ng bagyo, basang-basa at walang matuluyan. Ngunit bago tuluyang sumara ang gate, lumapit si Bighani. May hawak itong payong at isang mapang-uyam ng ngiti ang nakaguhit sa mga labi na kanina lang ay umiiyak. Lumapit si Bighani sa rehas at bumulong. Sapat lang para marinig ni Liab sa gitna ng ulan. Sayang ang luto mo, Liab. Masarap sana. Pero tandaan mo ito, sa mundong ito, ang katotohanan ay pag-aari ng mayaman. At ikaw, basura ka lang na nangarap tumabi sa ginto. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ng mabuti ang mga recipe mo habang ikaw ay nabubulok sa kalsada. Humalakhak si Bighani at tumalikod. Iniwan si Liab na nakaluhod sa putik. Yakap ang sarili habang ang kanyang puso ay unti-unting nagiging kasing lamig ng ulan. Basang-basa ang manipis na duster ni Liab habang nakasandig siya sa malamig at malumot na semento ng tulay ng panaghoy. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang bawat alaala ng gabing iyon sa mansyon. Ang boses ni Tayog, ang mga mata nitong puno ng pandidiri. Iyon ang mas nagpapatigas sa kanyang kalooban. Nayakap niya ang kanyang maliit na bayong. Doon, sa loob ng basang tela, ay ang tanging kayamanang hindi nakuha ni Bighani. Isang maliit na kwaderno ng mga recipe na pamana pa ng kanyang lola. Hiya, huwag kang dyan hihiga. Nilalamok dyan at baka ka mapagtripan ng mga tambay. Isang matandang babae na may bitbit na karton ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay parang tuyong lupa sa dami ng kulubot. Pero ang kanyang mga mata ay may dalang kakaibang katahimikan. Siya si Nanay Payapa. Wala na po akong mapupuntahan, Nay. Garalgal ang boses ni Liab. Pinalayas po ako. Pinagbintangan sa kasalanang hindi ko ginawa. Umupo si Nanay Payapa sa tabi niya at iniabot ang kalahati ng isang pandesal na medyo matigas na. Sa ilalim ng tulay na ito, lahat kami ay may kwento ng pagkatalo. Pero ang ulan, hidya, tumitigil din yan. Ang tanong ay, kung handa ka na bang magpatuyo ng damit kapag sumikat na ang araw? Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ni Nanay Payapa, natutunan ni Liab ang mabuhay sa kalsada. Ngunit hindi siya pwedeng habambuhay na umasa sa limos. Isang gabi, habang pinapanood niya ang mga construction worker na pagod at gutom na dumadaan sa ilalim ng tulay, isang ideya ang nagliyab sa kanyang isip. Ginamit ni Liab ang huling ilang daang piso sa kanyang bulsa. Bumili siya ng kaunting bigas, luya at mga tira-tirang bahagi ng manok sa palengke. Gamit ang isang lumang kalan na diuling at isang itim na kalderong hiram kay Nanay Payapa, nagsimula siyang magluto. Ang amoy ng ginisang luya at bawang ay nagsimulang humalimuyak sa ilalim ng madilim na tulay. Ang usok ay tila sumasayaw. Hatid ay init sa mga taong nilalamig sa lansangan. Ano yang niluluto mo, Neng?
Ang bango yata, tanong ng isang lalaking kargador. Arroz caldo po kuya, mainit pa, sagot ni Liab ng may tipid na ngiti. Nang matikman ng lalaki ang unang subo, tumigil ito sa pagnguya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sus Mario Sep, bakit ganito to kasarap? Parang panghotel ang lasa. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa isa, naging 5, hanggang sa maging mahabang pila ang mga tao sa harap ng kanyang munting pwesto sa ilalim ng tulay. Ang mga taong madungis, ang mga batang lansangan, at pati na ang mga empleyadong nagtitipid ay dinadayo ang kanyang arroz caldo de Liab. Ni isang gabi, habang abala si Liab sa pagsandok, isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa hindi kalayuan. Bumaba ang isang binatang naka-leather jacket na may hawak na camera at ring light. Siya si J-Vlog, ang sikat na food vlogger na kilala sa paghahanap ng mga hidden gems sa Maynila. Guys, nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay ng Panaghoy. Panimula ng vlogger habang nakatutok ang camera sa sarili. Sinasabi ng mga tao na dito raw matatagpuan ang pinakamasarap na arroz caldo sa buong bansa. Tingnan natin kung hype lang ba ito o totoo. Lumapit ang vlogger kay Liab. Ang liwanag ng kamera ay tumama sa mukha ng dalaga. Ang mukhang dati ay puno ng luha, pero ngayon ay puno na ng determinasyon. Miss, pwedeng makahingi ng isang special? Masayang tanong ng vlogger. Iniabot ni Liab ang isang mangkok. Habang kumakain ang vlogger sa harap ng live camera, ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Mula sa pagiging mapanuri tungo sa purong pagkagulat. Oh my God! Netizens, hindi ako nagbibiro. This is not just food. This is art. Sino ka ba talaga, miss? Hindi alam ni Liab na sa sandaling iyon, libu-libong tao ang nanonood sa kanya. Kabilang ang isang lalaking nasa loob ng isang malamig na opisina sa Makati. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatitig si Tayog sa screen ng kanyang tablet. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis nang makilala ang babaeng nasa video. Si Liab, ang babaeng itinapon niya sa ulan. Ngunit bago pa man makapag-react si Tayog, isang kamay ang humablot sa kanyang tablet. Bakit mo pa pinapanood ang basurang yan, Tayog? Ang mataray na boses ni Bighani ang umalingaw-ngaw. Bighani, tignan mo ang mga comment. Seryosong sabi ni Tayog. Sinasabi nila na ang lasa ng luto niya ay kaparehong-kapareho ng signature dish ng Montesillo. Namutla si Bighani. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niyang tapusin si Liab bago pa nito makuha muli ang atensyon ni Tayog. Basag. Isang nakakabinging ingay ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang kwarto ni Bighani. Ang kanyang mamahaling cellphone ay nagkadurog-durog sa sahig kasama ng mga piraso ng salamin mula sa kanyang vanity mirror. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mariin siyang nakakuyom ng kamao habang mabilis ang paglabas-masok ng hangin sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagkasira ng screen ng kanyang telepono, patuloy pa rin itong tumutunog. Nagpe-play ng isa na namang viral video tungkol sa pwesto sa ilalim ng tulay. Makikita sa video ang napakahabang pila ng mga tao sa gilid ng madilim na kalsada. May mga sikat na artista, mga politiko, at mga ordinaryong tao na nagtitiyagang maghintay sa ulan para lang matikman ang niluluto ng isang hamak na dating katulong. Paano nangyari ito? Nasa kanya ang lihim na kwaderno ng lola ni Liab. Hawak niya ang mga recipe na inaakala niyang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang kontrolin ang kusina ng mga Montesillo at tuluyang paikutin si Tayog. Mabilis na lumabas si Bighani ng kanyang kwarto at nagtungo sa main kitchen ng Grand Hotel. Suot ang kanyang eleganteng damit, pumasok siya na parang isang reyna. Nakahanay ang mga kilalang chef ng bansa, naghihintay ng kanyang utos. Hawak ni Bighani ang maliit na kwaderno na ninakaw niya noong gabing palayasin si Liab. Ibinigay niya ang mga eksaktong sukat at sangkap
na nakasulat doon. Gusto kong sundin ninyo ang bawat detalye nito. Maautoridad na utos ni Bighani sa head chef. Ito ang magiging bagong signature dish ng Montecillo Hotel. Kailangang maging perpekto ito para sa VIP tasting mamayang gabi. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Tayog sa dulo ng mahabang presidential table. Sa harap niya ay ang isang napakagandang porselanang mangkok. Umusok ang sabaw. Amoy pa lang ay nag-aanyaya na. Nakangiting lumapit si Bighani. Buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang obra. Sumandok si Tayog at dahan-dahang isinubo ang sabaw. Tumigil ang lahat. Naghihintay ng reaksyon ng batang CEO. 1 segundo. 2 segundo. Padabog na ibinaba ni Tayog ang kutsara. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Ano ito? Malamig at matalim na tanong ni Tayog. Namutla ang head chef. Maging si Bighani ay napaatras sa gulat. Tayog, mahal ko. Sinusunod lang namin ang lumang recipe na ibinigay mo. Walang kaluluwa. Sigaw ni Tayog. Pilit na pinipigilan ang mas matinding galit. Maganda ang presentasyon, tama ang kulay. Pero ang lasa? Matabang. Walang kwenta. Para kayong nagpakulo ng mantika at asin. Nasaan ang tatak ng Montecillo dito? Ganito ba ang ipapakain natin sa mga foreign investors? Napaiyak sa hiya si Bighani. Hindi niya maintindihan. Eksakto naman ang mga sangkap na kinopya niya mula sa kwaderno ni Liab. Ginawa niya ang lahat, pero bakit hindi niya makuha ang parehong lasa? Wala siyang alam na ang pagluluto ay hindi lang sa sukat ng asin, kundi sa pagmamahal ng naghahalo nito. Tumayo si Tayog, hindi na tinapos ang pagkain. Naglakad siya palabas ng dining hall. Iniwan ang mga naguguluhang staff at isang napapahiyang Bighani. Sumunod agad ang kanyang sekretarya, bit-bit ang coat ng CEO. Ihanda mo ang sasakyan. Yung hindi pansinin, utos ni Tayog habang naglalakad sa hallway. Kinuha niya ang isang itim na sombrero at jacket mula sa kanyang opisina. Saan po tayo pupunta, sir? Nagtatakang tanong ng sekretarya. Sa tulay ng panaghoy, seryosong sagot ni Tayog, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon at matinding pagdududa. Gusto kong matikman mismo kung paano ninakaw ng babaeng iyon ang kaluluwa ng pamilya ko. Kung totoo ang sinasabi sa mga video, nakapareho nito ang lasa ng luto natin. Titiyakin kong mabubulok sa kulungan ang Liab na iyan, kasama ng pagnanakaw niya ng singsing. Mula sa nakabukas na pinto ng dining hall, narinig lahat ni Bighani ang plano ng kanyang kasintahan. Parang binuhusan siya ng yelo sa buong katawan. Kung matitikman ni Tayog ang luto ni Liab, tiyak na makikilala nito ang totoong lasa na matagal na nitong hinahanap. Hindi pwedeng magtagpo ang dalawang iyon. Nang makalabas si Tayog, mabilis na kinuha ni Bighani ang isa pa niyang telepono na nakatago sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdial ng isang sikretong numero. Sumagot ang isang malalim at baritonong boses mula sa kabilang linya. Lilo, bulong ni Bighani. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, kaba, at wagas na kasamaan. Kailangan nating kumilos. Papunta si Tayog sa tulay ngayon din. Bago pa niya matikman ang luto ng babaeng iyon, kailangan mo nang sirain ang pwesto niya. Sunugin mo kung kinakailangan. Huwag na huwag mong hahayaang magkita sila. Huminto ang isang lumang itim na sedan sa madilim na sulok, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng mga food stall sa ilalim ng tulay. Bumaba si Tayog na hapit ang suot na jacket at nakabaon ang mukha sa ilalim ng sombrero. Ang amoy ng paligid, halo ng usok, amoy ng ilog, at pawis ng mga tao ay malayo sa kinalakihan niyang marangyang mundo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang amoy na humahablot sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na bango. Isang bango na tila bumubuhay sa mga alaala niya noong bata pa siya, noong buhay pa ang kanyang lola, at ang buong mansyon ay puno ng tunay na init, hindi puro pilit ng ngiti. Naglakad siya patungo sa mahabang pila.
Pinanood niya ang babaeng nasa gitna ng usok. Si Liab. Hindi na ito ang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong na laging nakayuko. Ngayon, suot niya ang isang simpleng t-shirt at isang mantsadong apron. Mabilis ang kanyang mga galaw sa pagsasandok at ang kanyang mga mata ay parang mga baga na nagniningas sa gitna ng dilim. Paglipas ng halos isang oras, nakarating din si Tayog sa harap. Hindi tumitingin si Liab. Abala ito sa pag-abot ng mangkok. Isang sinigang na baka, please. Maikling sabi ni Tayog. Pilit na iniiba ang boses. Sandali lang po, sagot ni Liab. Mabilis na kumuha ng sariwang kangkong at sili. Nang iabot sa kanya ang mainit na mangkok, naghahanap si Tayog ng isang sulok na malayo sa liwanag. Kumuha siya ng kutsara. Dahan-dahan. Kinakabahan siya sa hindi malaman na dahilan. Nang daitin ng sabaw ang kanyang dila, tila tumigil ang ingay ng paligid. Ang asim na nanunuot, ang tamis ng dahan-dahang pinalambot na taba ng baka, at ang linamnam na tila may ibinubulong na kwento. Ito ang lasang hinahanap niya sa loob ng mahabang panahon. Ito ang lasang hindi makuha ng mga 5-star chefs niya, maging ni Bighani. Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa sabaw. Hindi ito galit. Ito ay pangungulila. Sino ang nagturo sa iyo nito? Ang boses ni Tayog ay hindi na nagpapanggap. Masyadong malakas ang emosyon para itago pa. Tumayo siya at humarap kay Liab. Dahil sa gulat, nahulog ang kanyang sombrero. Nanlaki ang mga mata ni Liab. Ang sandok na hawak niya ay muntik nang mahulog sa kumukulong kaldero. Ang mga tao sa paligid ay tila naglaho. Naiwan ang 2 taong pinaghiwalay ng isang maling paratang at isang madilim na gabi ng ulan. Senyorito Tayog, mahinang usal ni Liab. Ang takot sa kanyang boses ay agad na napalitan ng tigas. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sapat na ang itinapon niyo ako sa putikan? Lumapit si Tayog, ang kanyang mukha ay puno ng naglalaban-labang emosyon. Liab, ang lasang ito. Imposible. Ito ang signature dish ng mga Montesillo. Ito ang recipe na pag-aari ng pamilya ko sa loob ng 3 henerasyon. Mariing tinitigan ni Tayog ang dalaga. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Hindi lang pala singsing ang kinuha mo sa amin. Ninakaw mo rin ang pinakaiingatang sikreto ng kumpanya namin para gamitin dito sa kalsada. Sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang recipe na ito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liab. Binitawan niya ang sandok at lumapit sa rehas na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang tingin ay hindi kumukurap, matapang na sinalubong ang mga mata ng lalaking minsan niyang tiningala. Ninakaw? Iyan ba talaga ang tingin niyo, senyorito? Na lahat ng magandang bagay na meron ako ay galing sa inyo? Umabante pa si Liab. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang kinikimkim. Makinig kayo ng mabuti, Tayog Montesillo. Ang recipe na ito ay hindi sa inyo. Ito ay sa lola ko, si Elena Di Malanta. Siya ang dating master chef ng lolo mo. Nung nagsisimula pa lang ang hotel niyo, pinagsilbihan niya kayo hanggang sa mamatay siya. At ang tanging naiwan niya sa amin ay ang kwadernong ito. Dinuro ni Liab ang dibdib ni Tayog. Huwag niyo akong paratangan ng pagnanakaw. Dahil kung tutuusin, ang buong imperyo niyo ay itinayo sa pawis, dugo at mga recipe na kinuha niyo sa pamilya ko nang walang bayad at walang pagkilala. Hindi ako ang magnanakaw. Ang pamilya niyo ang tunay na kumuha sa amin ng lahat. Natigilan si Tayog. Ang bawat salita ni Liab ay parang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran. Sunog! May sunog sa likod! Mabilis na kumalat ang apoy sa mga barong-barong na malapit sa pwesto ni Liab. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tayog ang isang lalaking nakajacket na mabilis na tumatakbo palayo. Si Lilo. Ang bawat tilamsik ng apoy ay tila isang mapanuring mata na humahamak sa aking munting pangarap.
Sa isang sandali, ang bango ng aking niluluto ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na plastik at kahoy. Ang usok ay pumasok sa aking baga, mahapdi at nakakasuffocate. Parang ang sakit na nararamdaman ko ngayon habang tinititigan ng lalaking nasa harap ko. "Liab, lumayo ka riyan, mapanganib!" Sigaw ni Tayog. Akma niya akong hahablutin pero tinabig ko ang kanyang kamay. "Huwag mo akong hawakan!" Ang tanging naisigaw ko. Wala akong pakialam sa apoy. Wala akong pakialam kung mapaso ako. Ang tanging nasa isip ko ay ang lumang kwaderno sa ilalim ng lamesa. Iyon lang ang mayroon ako. Iyon lang ang katibayan na ang pamilya ko ay may dangal. Naipayapa, ang kaldero, ang cart. Sigaw ko habang pilit na isinasalba ang mga gamit. Nakita ko si Nanay Payapa na pilit itinutulak ang aming munting kariton palayo sa lumalaking apoy. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga lalaking nakatalukbong ang sumulpot. Sinadya nilang itulak si Nanay Payapa. Tumilapon ang matanda sa semento. "Nay Payapa." Mabilis akong tumakbo sa kanya. Hindi pinansin ang init na humahaplos sa aking mukha. Duguan ang siko ng matanda. Nanginginig siya sa takot. Habang yakap ko siya, nakita ko ang aking munting pwesto na nilalamon na ng apoy. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng puyat at pagod, naglalaho na sa loob ng ilang minuto. At sa kabila ng usok, nakatayo pa rin doon si Tayog. Nakatingin siya sa akin, pero sa paningin ko, ang kanyang presensya ay hindi tulong kundi isang sumpa. Dumating ang mga bumbero, kasunod ang mga pulis, at mga taong nakauniforme ng health department. Napakabilis, parang nakaplano. "Sino ang may-ari ng pwestong ito?" Tanong ng isang lalaking nakasalamin. May hawak na clipboard. "Ako po," sagot ko, habang pinupunasan ng uling sa aking muka. "May report kami na ang lugar na ito ay hindi lamang fire hazard, kundi talamak din ang dumi. At tignan mo ito." Itinuro niya ang mga sako ng bigas na basa na ng tubig at putik. May mga patay na ipis na tila ba sadyang isinabog doon. "Kailangan naming ipasara ang area na ito. Bawal na kayong magtinda rito, Miss Di Malanta." Parang gumuho ang langit sa akin. "Pero sir, hindi po sa amin ang mga yan. Sinadya po itong sunugin. May nakita kaming tumatakbo." Pagmamakaawa ko, ngunit tinalikuran lang ako ng opisyal. Sa isang iglap, nilagyan nila ng yellow tape ang tanging buhay na mayroon ako. Nang kumalma ang paligid at tanging abo na lamang ang natira, dahan-dahan akong lumapit sa nasunog kong lamesa. Doon, sa ilalim ng isang sunog na kahoy, may isang bagay na kumikinang. Yumuko ako at kinuha ito. Isang pilak na lighter. Mabigat, mahal, at may ukit na mga letras sa gilid. "TM Tayog Montesillo." Nanigas ang aking buong katawan. Naalala ko ang mukha niya kanina habang kinakausap ako. Ang mga tanong niya tungkol sa recipe, ang pagkagulat niya. Lahat ba yun ay bahagi lang ng palabas? Pinuntahan niya ba ako para iligaw ang atensyon ko habang sinusunog ng mga tauhan niya ang pwesto ko? "Liab." Narinig ko ang boses niya sa likuran ko. Gusto ko lang tumulong sa pagpapagamot kay Nanay Payapa. Humarap ako sa kanya. Hindi na luha ang dumadaloy sa mukha ko kundi purong puot. Itinaas ko ang lighter sa harap ng kanyang mukha. "Tumulong?" Bulong ko. Pero ang boses ko ay kasing talim ng kutsilyo. "Narito ka para siguraduhing wala na akong babalikan, di ba? Narito ka para bawiin ang sinasabi mong recipe niyo sa pamamagitan ng apoy? Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan, Liab. Maniwala ka." Hindi na ako maniniwala sa iyo. Sigaw ko na umaling-aungaw sa ilalim ng tulog. "Kinuha niyo ang dangal ko sa mansyon. Ngayon, kinuha niyo ang kabuhayan ko sa kalsada. Pero tandaan mo ito, Tayog Montesillo." Lumapit ako sa kanya. Ramdam ko ang init ng galit na mas matindi pa sa apoy kanina. "Akala niyo ba ay natupok niyo na ang liyab na nasa harap niyo? Nagkakamali kayo. Dahil sa abong iniwan niyo,
Doon ako kukuha ng lakas para sunugin din ang kaharian niyo. Hindi na ako ang katulong na marunong lang umiyak. Mula ngayon, ako ang magiging bangungot ng inyong mga hotel. Tinalikuran ko siya habang mahigpit na nakakuyom ang aking palad sa pilak na lighter. Pasento. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga mata ni Liab, ang puot, ang sakit, at ang pilak na lighter na hawak niya. Nasa loob ako ng aking opisina sa mansyon, pinalilibutan ng mga dokumento ng kumpanya. Hinanap ko ang aking lighter sa drawer, sa bulsa ng mga coat ko, pero wala. Nawawala nga. Pero paanong mapupunta yon sa ilalim ng tulay kung buong araw akong nasa opisina bago ako pumunta roon? Kinuha ko ang isang lumang folder mula sa archive ng lolo ko. Alikabok ang sumalubong sa akin, kasama ang mga lumang litrato. At doon, nakita ko ang isang payroll record noong 1970s. Elena Di Malanta, head cook. Katabi nito ay ang orihinal na sulat kamay ng recipe ng aming signature dish. Ang penmanship ay hindi kay lolo. Malambot ang mga kurba ng letra, parang haplos ng isang babae. Kay Elena Di Malanta nga ito. Nagsinungaling ang pamilya ko sa akin. Ang imperyong ipinagmamalaki ko ay itinayo sa isang ninakaw na pamana. Tayog? Bakit gising ka pa? Lumingon ako. Nakatayo sa pinto si Bighani, nakasuot ng manipis na silk na pantulog. Ngumiti siya ng matamis, pero sa unang pagkakataon, parang nakikita ko ang lamig sa likod ng mga ngiting iyon. May hinahanap lang ako, Bighani. Tipid kong sagot. Nga pala, nakita mo ba ang pilak na lighter ko? Yung may ukit ng initials ko. Bahagyang ginalaw ni Bighani ang kanyang buhok. Isang segundong pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata bago siya tumawa. Naku, baka naiwan mo kung saan-saan. Alam mo namang makalimutin ka nitong mga nakaraang araw dahil sa stress sa hotel. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Huwag mo na isipin yun. May magandang balita ako. Ang PR team natin ay nakaisip ng paraan para matapos na ang issue sa babaeng yun sa ilalim ng tulay. Gagawa tayo ng isang cooking competition, The Taste of Heritage. Iimbitahan natin siya para patunayan kung sino talaga ang may-ari ng recipe. Kapag natalo siya, natiyak namang mangyayari, titigil na ang mga chismis. Tinitigan ko si Bighani. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Na sa kanya talaga ang recipe? Tumawa si Bighani, isang tunog na parang basag na kristal. Tayog, huwag kang magpatawa. Isang katulong laban sa mga world-class chefs natin? Imposible. Hindi ako sumagot. Tinanggap ko ang hamon, hindi para hiyain si Liab, kundi para bigyan siya ng pagkakataon. Kung siya nga ang tunay na may-ari ng lasang yon, kailangang malaman ng mundo ang totoo. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong bansa ang hamon ng Montesillo Group. Isang linggo na lang bago ang kompetisyon, habang abala ang lahat, napansin ko ang isang kakaibang kilos sa labas ng mansyon. Sinundan ko ang aking paningin sa hardin. Nakita ko si Bighani na nakikipag-usap kay Lilo, ang driver ko. Masyadong malapit ang distansya nila. May iniabot si Bighani na isang maliit na sobre at sa palitan ng kanilang tingin, may kung anong madilim na ugnayan na hindi ko maipaliwanag. Nang umalis si Lilo, mabilis akong bumalik sa loob. Maya-maya pa, pumasok si Bighani na tila walang nangyari. Pero bago siya makalampas, nakita ko ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na botelya ng gamot, walang label, at may kulay asul na likido sa loob. Sa isang madilim na eskinita, malapit sa bago, at maliit na kusinang inuupahan ni Liab, nagtagpo muli sina Bighani at Lilo. Siguraduhin mo na ang isang ito ay hindi palpak na Lilo. Bulong ni Bighani habang iniabot ang maliit na bote. Hindi na sapat ang sunog. Kailangang mawala ang kakayahan niyang magluto. Ano ito? Tanong ni Lilo. Tinitignan ang asul na likido. Isang gamot na nakakapagpatulog ng mga nerves sa dila.
Ngumiti si Bighani ng may kasamaan. Isang patak lang nito sa tubig o pagkain niya bago ang kompetisyon at hindi na niya malalaman ang pagkakaiba ng asin sa asukal. If I can't win by talent, I'll win by eliminating the opponent. Siguraduhin mong maiinom niya ito bukas. Tumingin ako sa salamin at isang reyna ang nakita ko. Isang reynang handang gawin ang lahat para hindi makuha ng isang basurang galing sa kalsada ang korona ko. Hindi ko hahayaan na ang lahat ng pinaghirapan ko, ang posisyon ko sa tabi ni Tayog, ang yaman ng mga Montesillo, at ang dangal ng aking pangalan ay gumuho lang dahil sa isang katulong na marunong maggisa ng bawang. Sigurado ka ba na walang nakakita sa'yo? Tanong ko kay Lilo habang inaayos ko ang aking hikaw. Nakatayo si Lilo sa dilim ng aking silid, parang isang anino na laging sumusunod sa akin. Ligtas ang lahat, Bighani. Nakapasok ako sa munting apartment na tinutuluyan nila ng matanda. Tulog na tulog sila dahil sa pagod sa paghahanda para bukas. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng lason. At ang gamot? Nailagay ko na sa pitzel ng tubig na iniinom niya gabi-gabi bago matulog. Sigurado akong bago sumikat ang araw, tuyot na ang bawat nerve sa dila niya. Sagot ni Lilo nang may mapanganib na ningning sa mga mata. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Mabuti, kapag naging asawa ko na si Tayog at nakuha na natin ang control sa board ng kumpanya, hindi mo na kailangang maging driver lang, Lilo. Magiging hari ka sa tabi ko. Hinalikan niya ang aking kamay. Isang pangakong puno ng pagtataksil kay Tayog. Ngunit wala akong pakialam. Si Tayog ang kailangan ko para sa kapangyarihan, pero si Lilo ang kailangan ko para sa maruming trabaho. Samantala, sa isang maliit na kwarto sa labas ng lungsod, puyat at pagod si Liab. Maghapon siyang nag-ensayo ng mga sangkap, pilit na binabalikan ang bawat turo ng kanyang lola sa kanyang isipan. Ang kompetisyon bukas ay hindi lang para sa pera. Ito ay para sa hustisya ng kanyang pamilya. Inom ka muna ng tubig, Hija. Wika ni Nanay Payapa habang naglalatag ng banig. Kailangan mong magpahinga para may lakas ka bukas. Salamat po, Nay. Sagot ni Liab. Kinuha niya ang baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa at tinungga ito. Malamig ang tubig, ngunit may kakaibang pait na humahaplos sa dulo ng kanyang dila. Inisip lang ni Liab na baka guni-guni niya lang iyon dahil sa pagod. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata, nananalangin na sana ay gabayan siya ng espiritu ng kanyang lola. Kinaumagahan, nagising si Liab sa tilaok ng manok. Mabilis siyang bumangon, handa na para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Pumunta siya sa lababo para magmumog at uminom ng kape. Habang sumisimsim ng kape, biglang tumigil ang kanyang mundo. Wala siyang malasahan. Uminom siya ulit. Isang malaking lagok ng mainit na kape. Ramdam niya ang init sa kanyang lalamunan. Ramdam niya ang baso sa kanyang labi. Pero ang lasa ng kape, ang pait, ang aroma, ang tamis ng asukal ay parang naglaho. Natawagan si Liab. Kumuha siya ng isang kutsarang asin at isinubo ito. Wala. Parang kumakain lang siya ng buhangin. Kumuha siya ng asukal. Isinubo. Wala rin. Parang wala siyang laman sa loob ng bibig. Nay! Nanay Payapa! Sigaw ni Liab. Ang boses niya ay puno ng lagim. Tumakbo ang matanda patungo sa kanya. Bakit, Hija? Anong nangyari? Nay, wala akong malasahan. Wala akong malasahan. Humihikbing sigaw ni Liab. Sinubukan niyang kagatin ang isang piraso ng sili, pero kahit ang anghang nito ay hindi rumehistro sa kanyang dila. Tanging ang pamamagalang ng kanyang bibig ang naramdaman niya, pero ang lasa ay patay. Paano ako magluluto bukas? Paano ko mapapatunayan ang totoo kung bulag ang dila ko? Napasandal si Liab sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang dumadaloy ang mga luha. Ang pananabik niya kagabi ay napalitan ng isang madilim na hukay ng desperasyon.
Sa loob ng malaking Coliseum kung saan gaganapin ang The Taste of Heritage, nakatayo si Bighani sa VIP box. Suot ang isang matingkad na pulang gown. Nakita niya ang pagdating ni Liab. Putla ang mukha ng dalaga. Nanginginig ang mga kamay at halatang malalim ang iniisip. Lumingon si Bighani kay Tayog na nasa tabi niya. Mukhang kinakabahan ang kalaban natin, Tayog. Baka ngayon pa lang ay alam na niyang matatalo siya. Hindi sumagot si Tayog. Nakatingin lang siya kay Liab nang may pag-aalala na pilit niyang itinatago. Tumunog ang malakas na trompeta. Ang host ay tumayo sa gitna ng stage. Welcome to the biggest culinary battle of the year. Today, we decide the true owner of the Montesillo legacy. Chefs, to your stations. Naglakad si Liab patungo sa kanyang station. Ang bawat hakbang niya ay parang paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Hawak niya ang kutsara, tiningnan ang mga sangkap, at sa kanyang isip, tanging katahimikan ang naririnig niya. Isang katahimikang walang lasa. Start your timers now. Ang ingay ng paligid ay parang isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ngunit sa loob ng aking bibig, tanging katahimikan ang namamayani. Tumingin ako sa orasan. Nagsisimula na ang bilang ng mga minuto na magdedesisyon sa aking bukas. Hawak ko ang kutsilyo, ngunit nanginginig ang aking mga daliri. Paano ako magluluto kung hindi ko alam kung sobra na ba ang pait o kulang pa sa alat? Paano ko maipaglalaban ang dangal ni Lola Elena kung ang sarili kong katawan ay tinalikuran ako? Tumingala ako sa VIP box. Nakita ko si Bighani na nakasandal sa kanyang upuan. May hawak na baso ng wine at may mapanuring na ngiti. Sa tabi niya, si Tayog ay nakatitig sa akin. Malamig ang kanyang tingin, ngunit may bahid ng kalituhan. Alam kong hinihintay nila ang aking pagbagsak. Huwag kang susuko, Liab. Bulong ko sa aking sarili. Hindi dila ang nagluluto, kundi ang puso. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Sinubukan kong alalahanin ang amoy ng kusina ni Lola noong bata pa ako. Naalala ko ang tunog ng pagsitsit ng bawang sa mainit na mantika. Naalala ko ang kulay ng sabaw kapag sapat na ang asim ng sampalok. Sinimulan ko ang paghiwa. Bawat bagsak ng kutsilyo ay may ritmo. Hindi ko man malasahan, ngunit alam ng aking mga kamay ang bigat ng bawat sangkap. Amoy pa lang. Alam ko na kung kailan dapat ilagay ang patis. Sa pamamagitan ng usok, nararamdaman ko ang timpla ng init. Sa kabilang banda, nakita ko ang head chef ng Montesillo na abala sa paggamit ng mga makabagong kagamitan. Si Bighani naman ay panakanakang bumababa para magbigay ng instruksyon. Pilit na ginagaya ang bawat hakbang na ninakaw niya sa aking kwaderno. Ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang pagluluto ay hindi isang siyensya na pwedeng kopyahin. Ito ay isang kaluluwa na kailangang maramdaman. Dumating ang oras ng pagtitimpla. Kinuha ko ang asin. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Isang maling budbud lang at tapos na ang lahat. Akma ko nang ilalagay ang asin nang biglang pumasok sa isip ko ang boses ni Lola Elena. Liab! Ang dagat ay hindi lang maalat. May dalang buhay ito. Huwag mong tignan ang asin. Tignan mo ang reaksyon ng tubig. Pinanood ko ang pagkulo ng sabaw. Nakita ko ang mga bula. Doon, sa gitna ng usok, tila naramdaman ko ang tamang timpla. Ibinuhos ko ang saktong dami, hindi gamit ang panlasa, kundi gamit ang alaala ng aking mga kamay. Time's up, chefs! Step back from your stations. Sigaw ng host. Dinala ang aming mga putahe sa harap ng 5 batikang hurado. Ang unang tinikman ay ang luto ng Montesillo Hotel, ang Modern Heritage Sinigang ni Bighani. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng mga hurado. Ang isa ay kumuha agad ng tubig. Masyadong teknikal, komento ng isang hurado. Maganda ang presentasyon, pero may kulang. Parang may pait na hindi maipaliwanag.
Sumunod ay ang aking luto. Isang simpleng sinigang na baka na nakalagay sa isang palayo. Wala itong dekorasyon. Tanging ang usok lang na may dalang bango ng tradisyon ang nagpapakilala rito. Dahan-dahang sumandok ang head judge. Inilapit niya ang kutsara sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay muling tumingin sa sabaw. Humigop siya ng malalim. Nanahimik ang buong Coliseum. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na hininga. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba ng hurado ang kutsara at kumuha ng tissue para punasan ang kanyang mga mata. Ito, simula niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito ang lasa na matagal ko nang hindi natitikman. Hindi ito luto ng isang chef. Ito ay luto ng isang apo na nagmamahal sa kanyang lola. Ito ang totoong pamana ng mga Montesillo na nawala sa loob ng maraming taon. Nagpalakpakan ng mga tao. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Nanalo ako. Kahit walang panlasa, nanalo ang katotohanan. Ngunit bago pa man maianunsyo ang formal na panalo, biglang bumukas ang malaking pinto ng arena. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa paligid. Pumasok si Tayog, hindi sa VIP box, kundi sa gitna ng stage. Kasunod niya ang 2 pulis na may hawak na warrant. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng galit sa akin, kundi ng isang matinding puot na nakatuon sa ibang tao. Itigil ang kompetisyon, sigaw ni Tayog. Lumingon siya sa VIP box, direkta sa kinaroroonan ni Bighani na ngayon ay unti-unti nang tumatayo sa takot. Ang kompetisyong ito ay hindi na tungkol sa recipe, ito ay tungkol sa isang krimen. Nanginginig ang aking buong katawan habang nakatayo ako sa gitna ng stage. Ang bawat hakbang ko patungo sa kinaroroonan ni Bighani ay parang pagtapak sa mga bubog ng aming nakaraan. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na tanging ang isang taong may madilim na sikreto lamang ang makakaramdam. Anong ibig niya sabihin nito, Tayog? Sigaw ni Bighani. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise sa harap ng mga kamera. Bakit may mga pulis? Bakit mo iniistorbo ang tagumpay ng Montesillo? Tagumpay? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Itinaas ko ang aking tablet at ikinonekta ito sa dambuhalang screen ng Coliseum. Ang tinatawag mong tagumpay, Bighani, ay isang malaking kasinungalingan. Isang krimen na itinayo mo sa pagkatao ng isang inosenteng babae. Biglang nag-play ang isang video sa screen. Hindi ito malinaw, pero sapat na para makilala ang mga tao. Kuha ito mula sa dashcam ng aking sasakyan na nakapark sa garahe noong gabing mawala ang singsing. Makikita si Bighani na pumasok sa kwarto ni Liab at inilagay ang isang bagay sa bulsa ng apron nito. Nagkaroon ng bulungan sa buong arena. Hindi yan totoo, edited yan. Hysterical na sigaw ni Bighani. Mayroon pa, malamig kong dagdag. Pinindot ko ang susunod na file. Isang audio recording. Boses ni Bighani at Lilo nag-uusap tungkol sa pagsunog sa pwesto ni Liab sa ilalim ng tulay at ang paglalagay ng lason sa kanyang tubig para mawala ang kanyang panlasa. At ang pinakamasakit sa lahat, tumingin ako kay Bighani ng may matinding pandidiri. Ang dahan-dahang paglalagay mo ng arsenic sa pagkain ng nanay ko para mapabilis ang paglipat ng mga shares ng kumpanya sa pangalan mo. Akala ko ba, mahal mo ako? Akala ko ba pamilya ang turing mo sa amin? Sa sandaling iyon, sumugod si Lilo mula sa gilid. Akmang tatakas. Ngunit agad siyang naharang ng mga pulis. Sa takot na makulong ng matagal, itinuro niya agad si Bighani. Siya ang nag-utos sa akin. Lahat ng iyon, si Bighani ang utak. Sabi niya, magiging mayaman kami kapag nakuha na niya ang Montesillo. Sigaw ni Lilo habang pinapustasan. Nanginig si Bighani. Ang kanyang eleganteng anyo ay tuluyang naglaho. Humalakhak siya ng malakas, isang tawa na puno ng kabaliwan. Oh, ginawa ko lahat yun. Sigaw niya, tinitigan ako ng may puot.
Dahil pagod na akong maging dekorasyon mo lang, Tayog. Pagod na akong magpanggap na gusto ko ang mga recipe ng lola mo. At ikaw, Liab, akala mo ba nanalo ka na? Tumakbo si Bighani patungo kay Liab, akmang sasampalin o sasaktan ang dalaga. Ngunit mabilis akong humarang. Hinawakan ko ang kanyang mga braso ng mahigpit. Bitawan mo ako, Tayog! Bitawan mo ako! Pagpupumiglas niya. Mamatay man ako sa kulungan, may iiwan akong sugat sa inyong dalawa. Tandaan mo ito, Tayog. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganoon lang. Buntis ako. Buntis ako at ang anak ni Lilo ang dinadala ko sa sinapupunan ko. Isang malaking kahihiyan sa pangalan ng Montesillo. Tila naging yelo ang aking dugo sa narinig ko. Ang buong Koliseo may natahimik. Ang huling alas ni Bighani ay hindi para iligtas ang sarili, kundi para saktan ako sa huling pagkakataon sa harap ng buong bansa. Ngunit sa gitna ng kahihiyang iyon, naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Liab. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Walang galit, walang poot. Tanging katarungan lamang. Dalhin niyo na siya. Utos ko sa mga pulis. Ang boses ko ay matatag na. Ang katotohanan ay lumabas na. Wala ka ng kapangyarihan dito, Bighani. Pinanood namin silang kaladkarin palabas ng arena. Ang reyna ng kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak. Humarap ako kay Liab. Marami akong gustong sabihin. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko. Gusto kong sabihin na ang luto niya ang nagligtas sa kaluluwa ko. Pero bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa microphone. Ngayong araw, simula ni Liab, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng puso ko. Ang napanalunan ko ay hindi lang isang tropeyo. Ang napanalunan ko ay ang aking pangalan. At sa lahat ng mga taong nasa ilalim ng tulay, sa lahat ng mga taong pinagkaitan ng katarungan, huwag kayong susuko. Dahil ang apoy ng katotohanan ay hinding-hindi matutupok ng anumang dumi ng mundo. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laban. Ngunit nagsisimula pa lamang ang mahabang paglalakbay ng paghilom. Tahimik ang gabi, malayo sa ingay ng mga kamera at hiyawan ng mga tao sa Coliseum. Nakaupo ako sa tapat ng bintana ng bago naming tinitirhan. Isang maliit, ngunit malinis na apartment na kinuha para sa amin ni Tayog bilang panimulang bayad sa lahat ng pinsalang idinulot ng kanyang pamilya. Humigop ako ng mainit na sabaw na niluto ni Nanay Payapa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na kadiliman, naramdaman ko ang alat. Naramdaman ko ang asim. Naramdaman ko ang buhay. Bumalik na ang aking panlasa. Kasabay ng pagbagsak ni Bighani at Lilo, tila naghilom din ang aking katawan. Isang marang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin si Tayog. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang aura ng isang untouchable na CEO. Mukha siyang pagod. May dalang pagsisisi sa bawat guhit ng kanyang mukha. Liab, mahina niyang sambit. Maaari ba tayong mag-usap? Pinatuloy ko siya. Naupo kami sa maliit na lamesang kahoy, ang parehong lamesa kung saan ko binuo ang aking mga plano nung wala pa akong anuman. Nandito ako para humingi ng tawad. Muli. Simula niya, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Alam kong ang salitang sorry ay hindi sapat para burahin ang gabi ng ulan kung kailan ka namin itinapon na parang basura. Hindi sapat para ibalik ang pwesto mong sinunog. Inilabas niya ang isang asul na folder at inilapag sa lamesa. Ito ang kontrata para sa pagiging executive chef ng buong Montesillo Group. Gusto kong ikaw ang mamahala. At higit pa doon, inihahanda na ng mga abogado ang pagsasauli ng pangalan ni Elena Di Malanta bilang co-founder ng aming recipe. Kalahati ng shares ng kumpanya ay sa iyo na, Liab. Karapatan mo yan. Tiningnan ko ang folder pero hindi ko ito hinawakan. Salamat, Tayog.
Salamat sa pagkilala sa lola ko. Iyon lang naman ang tanging hinahangad ko. Biglang hinawakan ni Tayog ang aking kamay. Liab, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Sa loob ng mga buwan na nanilbihan ka sa amin, hanggang sa makita kita muli sa ilalim ng tulay, nalaman kong ikaw lang ang babaeng nakapagparamdam sa akin ng totoong init. Mahal kita, Liab. Handa akong itama ang lahat. Handa akong simulan muli ang ating kwento, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Sa isang bahagi ng aking pagkatao, gustong-gusto kong sumigaw ng oo. Gusto kong yakapin ang lalaking matagal ko ng lihim na minamahal. Pero bago pa mangyari iyon, naalala ko ang lamig ng putik sa aking mukha nung gabing iyon. Naalala ko ang kawalan niya ng tiwala. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Tayog, ang kapatawaran ay naibigay ko na. Malungkot kong sabi. Pero ang tiwala ay parang isang basong kristal. Nang mabasag yon noong gabing pinagbintangan niyo ako, nagkadurog-durog ito sa libu-libong piraso. Maari mo itong idikit muli, pero laging may bakas ng lamat. Liab, gagawin ko ang lahat para maghilom iyon. Hindi, Tayog. Putol ko sa kanya. Tumayo ako ng may paninindigan. Tinatanggihan ko ang alok mong maging executive chef at tinatanggihan ko rin ang alok mong pag-ibig sa ngayon. Sa mahabang panahon, ang buhay ko ay umikot sa paglilingkod sa inyo. Pagkatapos, umikot ito sa paghihiganti sa inyo. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Nagulat si Tayog. Hindi niya inaasahan na matatanggihan ang kanyang yaman at ang kanyang puso. Bubuo ako ng sarili kong imperyo, Tayog. Hindi sa ilalim ng pangalan ng Montesilio, kundi sa ilalim ng sarili kong apoy. Ang kusina ni Liab ay magiging isang tunay na restaurant at gusto kong magtagumpay ako dahil sa galing ko, hindi dahil sa awa mo o sa pagiging asawa mo. Tumayo rin si Tayog. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, pero may kasama itong paghanga. Naiintindihan ko. Siguro nga, iyan ang nararapat sa isang katulad mo. Isang babaeng hindi kayang ikulong ng ginto. Humarap siya sa pinto, pero lumingon muli. Pero tandaan mo ito, Liab di Malanta. Hindi ako susuko. Kung kailangan kong maging regular na customer sa restaurant mo, araw-araw, para lang makuha muli ang tiwala mo, gagawin ko. Hihintayin kita. Gaano man katagal bago muling mag-alab ang apoy sa puso mo para sa akin. Lumabas si Tayog. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng aking munting apartment. Masakit. Oo. Pero sa unang pagkakataon, ang sakit na ito ay may kasamang tamis. Ang tamis ng kalayaan at tunay na dangal pa mo. Isang taon ang lumipas. Ang kusina ni Liab ay naging pinakasikat na restaurant sa bansa. Ang mga tao ay hindi lang pumupunta para sa pagkain, kundi para sa kwento ng babaeng nagmula sa ilalim ng tulay at naging reyna ng sarili niyang kusina. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakapolo. May dalang isang simpleng rosas. Naupo siya sa dulo, sa mesa na nakareserba para sa kanya gabi-gabi. Si Tayog, hindi siya nagsasalita. Umu-order lang siya ng sinigang na baka at tahimik na kumakain habang nakatingin sa akin ng may ngiti. Isang taon na niyang ginagawa ito. Isang taon na siyang naghihintay. Nilapitan ko siya, dala ang isang bagong apron na may Theo na pangalan niya sa isang sulok. Masyado nang matagal ang paghihintay mo, Tayog. Sabi ko nang may munting ng ngiti. Tumingala siya. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sabi ko sa iyo, Liab, hihintayin kita hanggang sa maging sapat na ang init ng apoy para sa ating dalawa. Hampas ng hangin na may dalang amoy ng sariwang luyang dilaw at sinigang ang sumalubong sa huling customer ng gabi sa kusina ni Liab. Ang mga ilaw sa loob ng restaurant ay dahan-dahan ng pinapatay, maliban sa isang sulok, ang mesa kung saan
nakaupo ang lalaking hindi napagod maghintay sa loob ng 365 araw. Lumapit si Liab kay Tayog. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumigil sa malayo. Umupo siya sa tapat nito. "Malamig na ang sinigang mo, Tayog," mahinang sabi ni Liab. "1 oras mo na itong tinititigan." Tumingala si Tayog. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad at lamig, ay ngayon ay tila isang payapang dagat. "Hindi naman ang init ng sabaw ang ipinunta ko rito, Liab, kundi ang init ng presensya mo." Ngumiti si Liab, isang tunay at malayang ngiti. "Alam mo, noong nasa ilalim ako ng tulay, iniisip ko na ang pag-ibig ay para lang sa mga taong may maayos na bubong at malambot na kama. Akala ko, ang mga katulad kong galing sa putikan ay walang karapatang mangarap na mahalin ng isang tulad mo." Hinawakan ni Tayog ang kamay ni Liab sa ibabaw ng lamesa. Hindi na binawi ni Liab ang kanyang kamay. "Nagkamali ako, Liab," pabulong na sabi ni Tayog. "Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa bank account ng mga Montesillo. Ang tunay na yaman ay ang integridad ng isang tao na handang lumaban para sa katotohanan kahit wala na siyang matuluyan. Noong itinapon kita sa ulan, ako ang nawalan, hindi ikaw. Nawalan ako ng katuwang, nawalan ako ng inspirasyon, nawalan ako ng puso." Tumayo si Liab at kinuha ang isang balot na nakapatong sa counter. Inilabas niya ang isang puting apron. May tayo itong gintong sinulid sa gilid. "Chef Tayog, sabi mo, handa kang gawin ang lahat." Hamon ni Liab ng may biro sa kanyang mga mata. "Masyadong malaki ang restaurant na ito. Para sa akin lang. Maraming kailangang hugasan, maraming kailangang hiwain. Handa ka bang iwan ang aircon ng opisina mo para sa init ng kusina ko?" Nanlaki ang mga mata ni Tayog na agad na palitan ng wagas na kaligayahan. Tumayo siya at kinuha ang apron na parang isang banal na relikya. "Kahit habang buhay pa akong maging tagahugas mo ng plato, basta't sa dulo ng gabi, ako ang maghahatid sa iyo pauwi," sagot ni Tayog. Sa gitna ng tahimik na restaurant, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na may lasa ng tagumpay, ng pagpapatawad at ng bagong simula. Ang Liab na dati ay muntik nang mamatay sa lamig ng ulan. Ngayon ay naging isang dambuhalang apoy na nagbibigay liwanag at init sa lahat ng dadaan sa kanyang buhay. Dahil sa dulo ng lahat, ang katotohanan ay parang isang masarap na putahe. Gaano man katagal lutuin, gaano man karaming pagsubok ang dumaan, lalabas at lalabas ang tunay na sarap nito sa tamang panahon.